So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sana lang po ay mag-proceed itong kasong sinampa laban kay Atty. Victor Rodriguez na disbarment. Ito yung sinasabi ko dati pa eh. Nung nilabas niya po yung libro na yan yung librong Kingmaker pala, no? So, itong libro po na to, sinulat ni Vic na tungkol sa kanyang bersyon kung paano niya daw pinanalo si PBBM bilang presidente. So, kaya nga Kingmaker eh. Ibig sabihin nun, si Victor Rodriguez daw po ang may dahilan o humulma para mapanalo itong si PBBM bilang presidente. Yun nga lang ang mga ka-Streetwise, no? Ang sinabi po sa libro, yung mga sensitibong detalye kung paano nila sinagot yung mga martial law victim, tungkol sa mga tax evasion, pati na rin po yung mga sensitibong mga pangyayari sa loob ng Malacanang na dapat po, no, na ito po ay merong secrecy between client and lawyer. So for disbarment po talaga ito. Buti na nga lang may iba nakapansin. So na-filean nga po ng kasong disbarment itong si Atty. Vic. So para makuha natin yung point natin dito, nabalita ito from saka ba kinuha to? Abante ata ito, no? So sabi dito, no, Vic Rodriguez sinampahan ng disbarment dahil sa librong Kingmaker. Oh, yung Kingmaker magiging King Ina mo. So sabi dito, no, dagdag pa ni Suarez, ang ganitong gawain ay malinaw na bawal sa Code of Professional Responsibility and Accountability at nakakasira ng tiwala ng publiko sa mga abogado. Lalo na kung konektado sa pinakamataas na posisyon ng bansa. So ito nga yung point mga kababayan, tanga rin itong si Vic eh. Alam po natin no, na itong si Vic Rodriguez, hindi na po siya Executive Secretary ni PBBM. Hindi lang po siya spokesperson ni PBBM dati. Siya po ay personal na abogado ni Bongbong Marcos. So, syempre, meron po itong lawyers and client confidentiality. So, ang point natin dito, no, kung nagawa nga ng isang abogado sa presidente na labagin yung code of ethics po na yan ng isang abogado, paano pa kaya sa ibang tao? Paano pa kaya sa ibang simpleng mga tao? Nakuha niyo yung point? Sa presidente nga, nagawa ng abogado ito sa simpleng tao pa kaya? Oh. So, sabi dito, no, mabakasabi naman ng mga DDS dito, Takeru, kung totoo naman po yung sinabi ni Atty. Vic sa libro, bakit siya madidisbar? In the first place, mga kababayan, paano natin malalaman na totoo yung sinabi ni Atty. Vic doon kung version niya lang pinarinig natin? At pangalawa, mga kababayan, ang pinakamalupit na ginawa dito ni Atty. Vic, nilabas niya yung libro po na yon, kampanya. Mag-i-eleksyon. Kung kailan po siya tatakbo bilang senador. So, ginamit niya po yung libro po na yan para makakuha ng popularidad at baka sakaling manalo. Puta, paano ka manalo? Kurakot ka din. O mamaya, pakita ko mamaya papaano. I-remind ko sa inyo mamaya. No. So, sabi dito, continue natin yung report ha. Okay. Bago may talaga bilang Executive Secretary, nagsilbi si Rodriguez bilang tagapagsalita at Chiefs of Staff ng kampanya ni Marcos, gawin man umalis siya sa pwesto pagkalipas lamang ng halos 3 buwan. O, kamakailan lumipat siya sa kampo ng mga Duterte at kumandidato para sa Senado bilang guest candidate ng PDP laban sa halalan noong Mayo. Okay. So ngayon, no, actually, masaya pala natin, no? O, sabi pa dito, ito pala yung unang page, no? Sabi dito, sinampang reklamo para sa disbarment laban kay dating Executive Secretary Victor Rodriguez. Dahil sa umano'y pagbunyag ng sensitibong impormasyon sa libro niyang Kingmaker. Oh. Ito tinilakay sa libro ang kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 at sa mga unang buwan na kanyang administrasyon. So, doon lang naman po kasi naging relevant si Atty. Vic, no? Na doon lang siya naging relevant nung kampanya at saka nung naging executive secretary po siya. So, yung nagsampa ng kaso sa kanya, yung pamangkin nga po ni Binay, si Jason Binay Suarez. Tanda natin mga kababayan, no, ang mga Binay po talaga, loyalista po ni Marcos yan. Di ba? Nalala nyo nung 2016 election, di ba merong tinanong dito yung ABS-CBN ata nagtanong nun, no? Kung ipapalibing ba nila si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. So, ang tinanong doon, si Marojas, si Grace po, si Binay,
Tapos si Duterte, si Digong. So, basta yung mga presidentiables nun. So, ang sumagot nga na papalibing nila si Apollo kay sa libingan ng mga bayani, dalawa. Si Digong at si Binay. So, nilista po talaga itong si Binay, no? So, continue natin, sabi pa dito, wait lang oh. Git ni Jason Binay Suarez na naghain ng reklamo at pamangkin ni dating Vice Presidente Jojo Binay, nilabag ni Rodriguez at tungkulin niya bilang abogado rin ni Marcos nang siniwalat ang mga sensitibong detalye. Okay? In my view, the disclosures regardless of their truthfulness, no, kahit man totoo yan, no, kahit totoo pa yan, we're not mere storytelling but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Aniya sa ulat ng abogado.com.ph, di ba? So, tama naman to. Tila nyo nga, di ba? Kaya nga merong attorney Topacio O, di ba si Topacio nga, kahit na napakawalang yan ng mga kliyente niyan, walang siniwalat po yan. Tingnan nyo mga kliyente ni attorney Topacio. Si Kibuloy, si Tebes, di ba? Si Bantag ba? May abogado. Basta yan. Yan yung mga kliyente po ni attorney Topacio, mga walang hiya po. Pero hindi po siya nag-storytelling na ito si Kibuloy. No, kahit naman yakis yan na gumagamit ng Palmolive Girls doon sa ginagasa niyan. Di ba? Walang ganun. Kasi nga po, unethical point, kahit totoo man yan o hindi, ang point natin dito, hindi po for storytelling po ang buhay po ng isang kliyente. O, ganyan po katanga to si Vic Rodriguez. well, it's not worth it actually, kasi nga po, di ba, lumabag na nga siya sa ethical, sa ethics ng abogado, talo pa siya ng eleksyon. Sabi ko sa inyo So ngayon, actually may report dito, no? So panoorin muna natin yung report, no? From DZRH ata o DZMM. Sige, panoorin natin to. Korte Suprema. Yan na, so ang kaso pala nasa Supreme Court. As usual, sa Supreme Court talaga yan. Sige, continue. Disbarment sa Korte Suprema. Buong detalye mula kay Carlo Mateo. Carlo. Sinampahan ng disbarment complaint sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez. Sa isang pahayag, sinabi ng complainant na si Jason Suarez, isang law student na kasaan na nilabag umano ni Rodriguez ang kanyang tungkulin bilang abogado nang isiwalat nito ang mga confidential na usapin mula sa kampanya ng Pangulo noong 2022 at ang mga unang buwan ng Administrasyong Marcos sa kanyang aklat na Kingmaker, the hard copy. Git ni Suarez, ipinagbabawal ito sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang tungkulin anya ng isang abogado dahil pangalagaan ng tiwala ng kliyente ay haligi ng katarugan. Samantalang tugon ni Attorney Rodriguez na kung ang layunin ay takutin at patahimikin siya ay isa itong pagkakamali dahil isa itong may tuturing na desperadong hakbang. Nakahanda rin na siyang harapin ang disbarment case. So, ang kapal talaga ng mukha ni Vic, no? Sabi niya, wala, desperado lang sila kaya sinisiraan nila ako. Kaya nila ako gusto ipa-disbar kasi desperado na sila. Actually, no, yung nakita po natin desperado siya. Si Vic po yung desperado. Tingnan nyo sa pilit niyang gusto maging relevant, no? Kinain niya lahat ng mga sinabi niya. No, about dun sa, sipin mo sinabi niya na hair follicle test si PBBM. Samantalang kasama ka nagpa-drug test Gonggong din no? Para man, sabi na attorney, kasi panot yun, di ba? Panot yun sana, para maniwala ang mga tao na malinis ang presidente, magpa-hair follicle test. Kasama ka kasama kang nagpa-drug test Kasama ka nagpa-drug test ng presidente nun So, sino desperado ngayon dito? Ikaw yun. Ay, Diyos ko na yan. So, ngayon mga ka-streetways, no, huwag po natin kakalimutan na yung librong King Ina po na yan, basura po yan. Pamunas na po ng puwet natin yan kung tutuusin. Mahal nga yan, magkano yan? 1,500? 1,500? Kung tala kumita ka pa. Nakailang copy na yan. Nakailang copy na yung nabenta nito. Kumita ka pa. Kung nagreklamo ka na naghihirap ang mga Pilipino ngayon, pero kumita ka pa. Sana panamigin mo na lang ng libre yan, di ba? Para may pagtawanan ako dito. So ngayon, alam niyo nakakatawa dito, no? Kung magsalita tong si Atty. Vic, akala mo naman kasi napakalinis.
tandaan po natin mga kababayan, no? Ito na si Attorney Vic po, no, isa sa mga dahilan kung bakit po siya nasibak sa pwesto, no, dahil nga po dun kay Pastrana, no? Di naman po sisibakan niya si Attorney Vic kung maayos po yung ginawa niya bilang Executive Secretary. Ang problema, sabi niya dito, no, Rodriguez shuts down rumor on 100 million bribe for government post. Gossip fantastic. So sabi nga po ni Attorney Vic, chismis lang daw po yung lumalabas na balita na siya daw po ay nagbebenta ng 100 million pesos para ma-appoint. No? Well, ang point natin dito, bakit nasibak si Pastrana kung hindi totoo yun? Di ba? At bakit mo in-appoint si Pastrana? Kasi dyan siya na-booking kay Pastrana Bakit mo in-appoint si Pastrana na mayroong conflict of interest? Syempre si Pastrana mayaman din po yan. Kayang magbayad ng 100 million yan. Doon, hindi tayo clear doon. And then, yung sunod nga dito mga kababayan, ito Rodriguez admits asking SRA to draft import order. Siya po yung nag-utos para po sa sugar importation. Kung kailan po mag-aanihan po ng mag-aanihan ng tubo yung mga local farmer natin. Kasi kami po, di ba? Nagtatanim kami ng tubo, di ba? Nagtatanim kami ng tubo. So battle kami dito sa SRA po na to, yung mag-import ng Pilipinas. Kasi nga po, once na nag-import po ng Pilipinas ng asukal sa sakto nga po kung kailan mag-aanihan, bababa po yung presyo ng ng tubo, ng puresa. At syempre alam naman po natin na kapag importation, may kumikita po dyan. So sabit din po si Attorney Vic dyan. So, di ba? So, hindi ka ganun kalinis, no? Para magsalita na ako ang kingmaker. At yung malupit pa dito, sinibak na nga po siya bilang Executive Secretary. Umahabol pa, umihirit pa. Gusto pang maging Presidential Chief of Staff. Gumawa ng sariling opisina. Ayun ba, matino ba yun? Ayaw na sa'yo ng Presidente? Gagawa ka pa rin ng paraan para mapanatili ka sa pwesto? Tapos mag-overlap pa doon sa trabaho ng Executive Secretary? At meron pa kinalaman sa appointments. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan. So ito, kwento ko lang baka nakalimutan kasi natin, no? Di ba tinanggal na nga siya bilang Executive Secretary? So ginawa ni Attorney Vic, gumawa ng sariling opisina. Presidential Chief of Staff ata yung pangalan nun So ang nakalagay doon sa Presidential Chief of Staff, pati appointments, meron pa rin po siyang kinalaman. Nakikialaman pa rin po ni Attorney Vic yung appointments. Dapat dadaan pa rin sa kanya. So, bakit tayo niya bitawan yung appointments? Bakit tayo niya bitawan yung pag-appoint? Kaya napapakustyon tayo lalo no? So, yun nga ang streetwise, no? So, kayo po ba, no? Ano masabi nyo nga po dito sa kasong sinampa kay Attorney Vic regarding dito sa disbarment? Actually, medyo matagal na kaso po ito, no? Kay Attorney Dariga doon, inabot ata ng ilang taon, no? 3 taon ata, no? Nga pala, si ano nga pala, no? Si Glenn Chong, kailan ba madidisbar yan? Because of disbarment din po yan Ang malupit dito mga kababayan, si Sara. Si Sara po, meron din pong kasong disbarment po yan. Patagal na po, 2014 pa lang. Nung sinapak niya yung sheriff. 2013 ata yan. 2011 nangyari yung sapakan. And then, 2013 ata, no? Nakapag-file ulit ng disbarment kay Sara. So, matagal di pa rin po yun. So, dito kaya kay Attorney Vic, abutin kayo na siyam-siyam. Natandaan po natin, mga kababayan, yung Supreme Court, no? Mga tuta ni Digong. Contempt of court na ba ito? So, yan. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, share na po ng video po na to. So, thank you mga streetwise. Kita na lang ulit tayo sa Supreme Court. So, thank you. Salamat and babush.